Magandang gabi. Ang topic natin for tonight ay tinatawag na Kinsman Redeemer. And ito yung kwento ni Boaz na makikita sa Old Testament. In particular doon sa Book of Ruth. So, maiksi lang yung Book of Ruth, no? 4 na chapters lang siya. Pero malaman siya at maraming mapupulot na aral. So, pag-uusapan muna natin ngayon yung kwento ni Ruth, ni Naomi, at saka ni Boaz. And pag-uusapan din natin kung ano ba yung tinatawag na kinsman redeemer, bakit mahalaga yon, at ano ang kinalaman niya sa atin bilang mga sumusunod kay Jesus. So, let's start by talking about the story of Ruth. Ayan. So, nilagyan ko ng parang maiksing summary yung Book of Ruth para alam natin yung kwento. So, merong main characters sa chapter 1. Ito si Naomi at yung kanyang mag-anak. Ang asawa ni Naomi, ang pangalan, si Elimelech. At meron siyang dalawang sons na ang pangalan ay Malon and Kilion. Um, Dumating yung panahon na namatay si Elimelech. Tapos, ang naiwan na lamang kay Naomi ay ang dalawang anak niya at ang mga asawa nila na si Orpah at si Ruth. Si Orpah at si Ruth ay mga Moabites. Hindi sila hindi sila bahagi ng Israel. Although si Naomi at saka si Elimelech ay um, Israelites, pero nag-move sila sa Moab, which is a foreign land. Doon sila nanirahan. Ngayon, after some time, namatay na rin yung dalawang anak ni Naomi na si Malon and Kilion. Ang naiwan ay ang mga widows nila at wala silang mga anak. So, ang nangyari, after a while, si Naomi walang asawa, wala ng anak, at wala pang mga apo. Ayan. Okay. And then, ang ginawa ni Naomi, umalis na siya sa Moab. Tapos, sinikap niyang bumalik sa Bethlehem kung saan siya nanggaling. Ang sabi niya dun sa mga daughters-in-law niya, si Orpah at saka si Ruth, sige, bumalik na kayo sa mga pamilya ninyo kasi wala na kayong mahihita sa akin. Matanda na ako, hindi na ako makakapag-asawang muli, at wala kayong magiging asawa through me, no? Dahil wala na yung mga anak niya. So, si Orpah pumayag at bumalik na sa kanyang mga magulang na nasa Moab. Si Ruth naman, sabi, hindi kita iiwan. At makikita nga natin sa verses 16 to 17, yung famous lines, no, na may kanta nga yung Song of Ruth na ito yung nakalagay. Sabi niya, where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. So, ang ginawa ni Ruth, hindi niya iniwan si Naomi. Minahal niya ng gusto yung kanyang mother-in-law, and even if Bethlehem was not really Ruth's homeland, sinamahan niya si Naomi at doon nanirahan. Okay. Tapos, pagdating sa chapter 2, di nanirahan na sa Bethlehem si Ruth at saka si Naomi. Binenta ni Naomi lahat ng property ng asawa niya para lang mabuhay sila sa pang-araw-araw. Wala sila halos makain, wala silang property, wala silang pera, walang mga ari-arian na. So, ang ginagawa ni Ruth para meron silang makain sa pang-araw-araw, naghihimalay siya. Um, ang tawag doon ay gleaning, no? Gleaning. Ibig sabihin, pumupunta siya sa isang field kung saan um,
merong mga, parang mga grains or palay na parang naiwan sa ground. At yun yung kinukuha niya no, para ipangkain nila sa araw-araw. Nagkataon na kung saan siya nag-glean ng grain ay yun yung fields na pag-aari ni Boaz. Si Boaz ay isang kamag-anak ni Elimelech, yung asawa ni Naomi. So, nung nakita ni Boaz si Ruth, naawa din siya at sinabihan niya yung mga tao niya na um, bayaan niyo siyang maghimalay dyan, huwag niyo siyang guguluhin, mag-iwan kayo ng dagdag na pwede niyang pulutin para makain nila. And Boaz blesses Ruth, praising her for what she did for Naomi. Dahil natuwa si Boaz kay Ruth dahil hindi niya iniwan yung mother-in-law niya, hindi niya pinabayaan. At kahit foreigner si Ruth doon sa lugar na yon, winelcome siya ni Boaz dahil nabaitan sa kanya si Boaz. Yon. Pagdating sa verse 20, nakalagay dito, Naomi reveals to Ruth that Boaz is one of their kinsman redeemers. So, ano yung kinsman redeemers? Mamaya, malalaman natin kung ano yun. Pero, for the meantime, alam natin na si Boaz ay isa sa malalapit na kamag-anak ng asawa ni Naomi. Ayan. So, sa chapter 3, ito na nangyari. Nung nalaman ni Naomi na si Boaz pala, kay Boaz pala yung field kung saan naghihimalay si Ruth, sinabihan niya ito, sabi niya, Ruth, um, tignan mo mamaya kung saan hihiga si Boaz matapos niyang kumain at mag-work dun sa field. Pag nakita mo kung saan siya humiga, pumunta ka lang doon and wait for instructions. So, ganun ang ginawa ni Ruth. After niyang ma-observe si Boaz na nagtrabaho sa field, kumain, humiga, nagstay lang siya doon sa area na yon sa may paanan ni Boaz. Nagising si Boaz, tapos nagulat siya na nandun si Ruth. And then, after that, nag-propose si Ruth kay Boaz. O, di ba? Yung babae ang nag-propose kay Boaz. Sabi ni Ruth, maaari niyo bang maaari niyo bang gampanan ang pagiging kinsman redeemer ninyo sa amin? So, anong ibig sabihin nun? Ang kinsman redeemer ay isang kamag-anak, isang malapit na kamag-anak na nagkakaroon ng responsibilidad na tubusin yung kamag-anak na naghihirap or nakabaon sa utang or na naging ah, slave no, ng ibang tao. Ang purpose ng kinsman redeemer ay matubos yung taong yon sa kahirapan o sa bondage or slavery. So, nag-usap si Ruth at saka si Boaz. Sabi ni Boaz, okay lang sa akin na tubusin kayo. Pag, kasi pag tinubos ni Boaz ang mga ari-arian na nabenta ni Naomi, kasama sa pagtubos na yon ang pagpapakasal kay Ruth. No? Dahil ang kinsman redeemer ay hindi lamang tumutubos ng ari-arian, kung hindi, nagpapatuloy ng lineage ng na isang pamilya. So, in the case of Naomi, na widow na siya, wala siyang anak, wala siyang mga apo, wala nang magtutuloy nung linya nung asawa niya. No? So, parang namatay na yung lineage nila. The kinsman redeemer will marry into the family para maipagpatuloy yung linya nila. At sabi ni Boaz, sige, okay lang sa akin na maging kinsman redeemer. Kaya lang, meron pa kasing mas malapit na kamag-anak si Naomi na baka siya yung dapat na unang maging tutubos sa inyo. So sabi niya, sige, aalamin ko muna if he is willing to redeem you, then we pababayaan niya yung isa ang tumubos. Pero kung hindi,
Sabi ni Boaz, willing siya. So, bago niya pinauwi si Ruth, binigyan niya ito ng makakain. Nagpauwi siya para kay Naomi. Ayun. Then, ito na. Doon sa latter part ng book, kinausap ni Boaz yung kinsman redeemer, yung mas malapit na kamag-anak. Sabi niya, willing ka ba na tubusin yung lupang ibinenta ni Naomi para magkaroon ulit ng ari-arian? Sabi niya, oo, willing akong tubusin yung property na yon. Kaya lang, sabi ni Boaz, pag kasama ng pagtubos ng property na yon, ay kailangan pakasalan mo si Ruth na daughter-in-law ni Naomi. Dahil kailangan through her, maipagpatuloy yung lineage ng kanilang pamilya. So sabi nung kamag-anak, ay, hindi ako willing na ah, pakasalan si Ruth. Kasi ayaw niyang mahati yung kanyang estate, no? Dahil meron na siya sigurong asawa. So, pag kumuha siya ng isa pang asawa, mahahati yung heirs niya. So, sabi niya, I'm not willing to split my estate. So, if you are willing to redeem her, you may do so yourself, sabi niya kay Boaz. At ganun nga ang nangyari. Nung hindi pumayag yung isang kamag-anak na magsilbi bilang kinsman redeemer, si Boaz ang nag-step up. At sabi niya, willing siya to redeem the family of Naomi and to marry Ruth. So, ang nangyari, Boaz acquires Ruth, yung widow ni Malon, as his wife so that the latter's name may not disappear from among his family. At nung naikasal na sila, binless sila ng Panginoon ng isang anak, a son, at pinangalanan siyang Obed. So, through Obed, nagtuloy ang lineage, no? Through Ruth. And naging blessed ang kanilang union dahil ang kanilang anak na si Obed ang naging lolo ni Haring David. Okay? So, through the lineage of Ruth, doon doon ngayon yung genealogy ni Jesus Christ. No? It can be traced through that line. So, ayan, maganda yung naging kapalaran ni Naomi at ni Ruth matapos yung kanilang paghihirap, initial na paghihirap nila. So ngayon, pag-usapan natin, ano yung naging role ni Boaz sa buhay ng dalawa? Ano ang mahalaga sa isang kinsman redeemer? So, ano ba ang ibig sabihin ng kinsman redeemer? Kinsman, in in simple language, pag sinabing kinsman, kamag-anak, a close relative or kinsman, yun ang tawag. Redeemer kasi siya ang tagatubos or siya yung ah, nagsasalba sa kamag-anak na nasa isang hindi magandang sitwasyon. So, a kinsman redeemer acts on behalf of a relative who is in trouble, in danger, or in need. Doon sa kwento natin, si si Naomi at yung pamilya niya in the face of Ruth ay, well, they were in trouble kasi wala, widows sila pareho. At alam naman natin, sa Israel, walang personality ang widows, ang orphans. No? Walang, kumbaga, kailangan may mag-aalaga sa kanila. Wala silang personalidad. Wala silang legal protection. Ano? So, kailangan merong ama ng tahanan na tatayo bilang kanilang seguridad and protector as well. So, because they were widows and they had no money, binenta na nila yung mga lupain nila, ah, wala silang makain sa pang-araw-araw na buhay. Hindi sila makadepende sa kahit kanino, no? Siguro nanlilimos na lang sila at yun nga, naghihimalay. So, they were in desperate need of help. Ang isang kinsman redeemer, syempre, kung tutubos ka ng kamag-anak mo,
kailangan meron kang pantubos. So, dapat may pera ka. You have to be financially capable and willing to pay the price to buy off property. And at the same time, kung kagaya nila na andyan si Ruth, no, to marry into the family, to continue the bloodline. So, yun yung mga kailangan sa isang kinsman redeemer. Now, yung kwento ni Ruth at yung kwento ni Naomi, actually, kwento rin natin tong lahat. Makikita natin yung parallelism doon sa buhay natin at sa buhay nung dalawang widows. Um, Once upon a time, tayo rin, we were destitute. Wala tayong, maaring meron tayong kayamanan, pero destitute tayo in the sense na wala tayong spiritual security, wala tayong um, property sa heavenly kingdom, wala pa tayong knowledge of God. So we were destitute. We used to be foreigners like Ruth. Hindi tayo kabahagi ng pamilya ng Panginoon dahil hindi pa natin siya kilala noon. And hindi natin kayang tulungan ng sarili natin. We needed somebody else to save us from our spiritual poverty and death. So, just like Naomi and Ruth, ah naging salat tayo, naging mahirap tayo, naging naging kulang talaga tayo sa pagmamahal ng Panginoon at sa pananampalataya. So, their story was also our story. Also, we were sold as slaves to sin. Para tayong para tayong mga slaves, no? Dahil nakatali tayo sa kasalanan, hindi pa tayo hindi pa tayo saved yung mga panahon na yun. And the wages of sin is eternal death. That's why we need a redeemer. So, just like Naomi and Ruth, we were desperate for somebody to save us from the situation that we were in. And so, yan. Just as our story mirrors the story of Naomi and Ruth, the story of Boaz mirrors the story of Jesus as a kinsman redeemer. Bakit? Well, di ba, isa sa mga requirements ng isang kinsman redeemer ay maging kamag-anak. Dapat close relative. And Jesus became our kinsman because He took the form of man. Hindi lamang siya Diyos, pero nagpaka-tao siya para maging katulad natin. So, He became our kinsman. Also, He was willing to save us from the danger of sin and death. Alam niya yung kinatatayuan natin. Alam niya na we were in danger. He knew that we were in bondage to sin. So, He was in a position to save us and to redeem us. He willingly paid the price to redeem us by living a perfect life and by dying on the cross. So, sabi natin, yung kinsman redeemer had to be willing to pay the price para maisalba yung kanyang kamag-anak. And si Jesus, He knew the price that was needed to set us free and to save us. And dahil yung kinatatayuan natin ay isang lugar kung saan hindi natin maiiwasan ng kamatayan dahil sa kasalanan, He willingly paid the price. Siya ang nabuhay ng isang perpektong buhay para sa atin, para mailigtas tayo. Tapos, namatay siya sa krus para makomplete yung transaction nun, para yung buhay, yung perfect life na meron siya ay mapunta sa atin. At yung kasalanan na meron tayo ay maipako sa krus dun sa kamatayan niya. Jesus, as kinsman redeemer, was not afraid to call us brethren. So, nakikita natin yan sa Hebrews 2:11. He is not afraid to call us brethren. And
we are considered to be God's children, sabi niya sa 1 John 3 verse 1. Tapos, yun nga, si Jesus, He was willing to save us, as is the will of God. So sinabi niya na ah, susundin niya kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. At yun ay ang isalba tayo sa kasalanan. In 1 Peter 1 verse 18 says that we are redeemed by the precious blood of Jesus, a lamb without blemish. So yung tumubos sa atin, yung ibinayad para sa atin ay buhay, no? Isang perfect na life ni Jesus. Yun yung kabayaran. And yung blood na ibinuhos niya dying on the cross, that is what redeemed us. 1 Timothy 2 verse 5 says that Jesus became a ransom for all men. So, because he lived a perfect life, he is able to redeem not just you and me, but all people who are going to believe in him. Ayan. So, siya ang ating kinsman redeemer. Just as Boaz was able to do for Naomi and Ruth. And eventually, no, nung, nung napangasawa ni Boaz si Ruth, gumanda ang buhay nilang lahat. Natuloy ang lineage ng pamilya nila hanggat, uh, yun nga, through their genealogy, lumabas doon si Jesus Christ. Tayo rin, as Jesus redeems us, we are we are experiencing a new life in Christ, a life that is full of blessings, a life that continues on, ano, na hindi siya natatapos dito lang, kung hindi nagpapatuloy siya hanggang sa susunod na buhay. At yun nga, meron tayong buhay na pinagpala kasama ni Jesus. So parang as a challenge to all of us, siguro tatanungin natin ang sarili natin, as people who are redeemed, what do we do with our lives? So ano ba yung ginagawa natin sa buhay natin? Ngayon na alam nating tinubos na tayo ni Jesus, ngayon na alam nating we are no longer slaves to sin, do we still live as if we are in bondage to sin? Or do we now try to live as free people? Ayan. And how do we show our gratefulness for the salvation that was offered by our kinsman Redeemer? How do we thank Jesus for the salvation that He has given us? Anong mga paraan ang ginagawa natin para maipakita natin na thankful tayo sa Kanya sa pagtubos niya sa atin? Ayan. So, yan po yung maiksing discussion natin tungkol sa Kinsman Redeemer. Sana may natutunan tayo and sana aware tayo parate doon sa kamanghamanghang pagtubos na ginawa para sa atin ng ating Panginoon. Yun lamang po.